Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi papayagan ng Pilipinas ang China na gawing militarisado ang pinagtatalunang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. At kapag bumuo umano ang China ng istrang struktura doon, ayon sa Armed Forces of the Philippines, abay ibang usapan na umano yan at may ilang mga pagpipilian sila na maaari umano nilang gawin. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Na dapat na talagang ibasura, not just the EDCA, not just the visiting forces, but even the Mutual Defense Treaty. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na hindi papayagan ng Pilipinas ang China na gawing militarisado ang pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, kung saan kamakailan lamang ay inihayag ng China na gagawing nature reserve ang lugar. Nagsagawa pa ito ng flag raising ceremony at hinigpitan ng pagbabantay ng kanilang mga naval at air assets. Sinabi ni Browner na ang Pilipinas ay palalawakin pa ang saklaw ng malakihang joint military exercises upang isama ang higit pang pagsasanay sa mga bansang may kaparehong pag-iisip na higit sa tradisyonal na kaalyado nito, ang Estados Unidos. Pipigilan anya ng Pilipinas ang anumang hakbang ng China na gawing militarisadong lugar ang Scarborough Shoal tulad ng ginawa ng China sa Mischief Reef noong 1995, kung saan una silang nagtayo ng maliit na istruktura na kunwari ay pahingahan ng mga mangingisda, hindi lang Chino kundi maging mga Pilipino at iba pa kapag may masama umanong panahon. Ngunit katagalan, abay isa na itong malawak na military base. Sinabi ni Browner sa pahayag na ayaw nilang mangyari iyon sa Scarborough Shoal, kaya naman mahigpit umano nilang binabantayan ang mga kilos ng China sa lugar. At kapag nasubaybayan na ang mga Chino ay nagtayo ng mga istruktura sa lugar, ay mabilis umanong tutugon ng gobyerno ng bansa. Dagdag pa ni Browner, kapag bumuo umano ang China ng isang struktura doon, ay magiging iba na umano ang kwento. Mayroon anya silang ilang mga pagpipilian na maaari nilang gawin. Abay, yan na kaya ang simula ng giyera mga kabayan o baka protesta lang uli yan? Samantala, bumanat na naman ang isang pro-China mga kabayan kaugnay sa mga missile launchers ng Amerika na nasa bansa. So, naging controversial po talaga to. And my point here is that Typhoon missile launcher, it was well reported in media, was deployed at Dalawag International Airport, which is not part of the agreed locations of EDCA. So, na-monitor po ba yun? Kasama po yan sa monitoring ng DFA. Yes, the Commission has monitored, Mr. Chair, but again, the decision of whether or not to put this long-range missile, Mr. Speaker, is concerned is within, again, the purview and the decision of the DND. Does the Presidential Commission keep tabs on the location, the whereabouts of this Typhoon launcher? Again, further context, April 2024, the US brought in the Typhoon missile system for Balikatan exercises and said that it would be removed by September. But when September came, sabi ng US, sabi rin ng AFP, ay hindi muna, dito pa siya. No? And then even the AFP even said something like, we're thinking of acquiring the Typhoon missile system. Okay? However, bottom line, hindi pa rin po nilalabas na rito pa rin. Kaya lang, pag tinatanong na po yung DND, nasa na po yung Typhoon missile, sinasabi na nila ngayon, classified. Hindi po pwede sabihin kung saan. Kung saan na ba ito, at sabi ng DND nga, sabi nga niya, it's classified. It's classified. Again, that is something that is not accessible. The update in the information is not accessible to the Commission, Mr. Speaker, Your Honor. Sige, understood po. However, we have in our own interpellation of the DFA, we have raised concerns, no, that such weapon systems are deployed in civilian facilities such as the Dalawag International Airport. No, these are not just any civilian facilities but critical civilian infrastructure, no? Airport yan di ba? And in so doing, dahil nilagay po yung Typhoon missile system doon ng US, then the airport
becomes a legitimate military target in event of an actual war, no, between China and the US. So, no? Pero iba na po ang mundo ngayon. Alam natin, multipolar. Dito sa Indo-Pacific, iba na ang balanse, meron ng China. And now, as we all know, and the US also knows, China has the capability to, in the event of war, to destroy our facilities for as long as they're hosting US military forces. Yun po ang realidad. No? So kaya po, ang sinasabi po natin dito ay obsolete na ang EDCA dahil po nilalagay sa panganib by its very design that it allows the US military access to our key economic infrastructure. Dapat nang pinalalakas po ang argumento na dapat na talagang ibasura ang not just the EDCA, not just the visiting forces, but even the Mutual Defense Treaty. Dahil po in a multipolar world, no, kailangan talaga genuinely independent ang foreign policy natin, hindi nakatali. Our foreign policy cannot be effectively subordinated to the Indo-Pacific strategy of the US against China. No? Kaya po naiiba tayo sa mga kapitbahay natin katulad ng Malaysia at Indonesia. Ang trato sa atin para tayong tuta ng kano in the same way that that Laos and Cambodia in ASEAN are perceived as mga tuta ng China. No?